May nasaksihan ka bang vote buying? Ano ang mga pwedeng gawin? May mapaparusahan ba? Talakayin natin yan kasama si COMELEC Commissioner Ernesto Macedo Jr. ng Committee on Contrabigay. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Good morning, Rafi. Good morning sa lahat ng ating tagapanood. Commissioner, gaano na ba katalamak yung vote buying at selling ngayon pong election 2025? I can share with you that as of start of office hours today, 271 na ho ang total reports na natanggap ng aming committee. And out of these 271 reports, ang constituting vote buying or vote selling ay 169. At nandyan rin naman ho ang bagong focus na aming committee for these elections, yung abuse of state resources. At umaabot ng 80 ho ang natanggap naming mga reports. Ngayon, if you're asking kung gaano katalamak, just by comparison, and you make your analysis on this, nung 2022 national and local elections, ang total reports na natanggap ng COMELEC ay 1,226. And ngayon ho, with 12 days remaining, 271 ang aming natatanggap. So it's either mas bumaba yung incidents or depending on what happens when we reach election day, baka tumataas din naman po ang pagre-report ng mga tao. Tumataas yung pag-report ng tao pag malapit na po ba yung election or may bagong paraan para maitago itong vote buying at vote selling? Well, you can think of it as people having a higher awareness because alam nyo, even when it comes to media presence, by thousands in percentage points ang naging dami ng coverage natin, whether it's online or traditional media. Pero ano rin yan kasi isa sa mga dahilan kung bakit laging nandyan ang vote buying, aside from societal or cultural backdrops or concerns. Masasabi ko kasi dati, medyo mahina ang enforcement ng election law. Kumbaga tanggap na ng mga nakapwesto na unahin namin yung trabaho namin na bilangin ang boto, o siguruhin na tama yung audit afterwards. Lahat po kasi ng mga nangyayari ng mga ito, this is beyond the ballot. Opo, So sinusubukan naman namin ngayon na with this NBank and since 3 years ago, sabi namin, hindi na ho pwede yung ganitong pamamaraan dahil nakakasalaula ho ito sa tiwala ng tao sa proseso. Opo, in short, wala po kasing nasasampulan. Sabi ng isa sa mga election partner natin na Lente, ilan daw sa kanilang nakakausap, tinatangkilik yung vote buying bilang paraan ng pagbawi sa mga politikong nangurakot sa kanila. Reaction niyo po dyan? At totoo yan, pero kailangan ho natin i-disabuse ang isip ng ating mga mamamayan kasi yung iba kasi iniisip nila na kailangan nila pasalamatan yung pinanggagalingan ng kung anong abuso. Ito nga yung sinatawag na abuse of state resources. Kunyari, number one na nagawain sa ganyan ay yung ayuda. Bakit ka dapat magpasalamat doon sa tao na ang binibigay naman sa iyo ay yung halaga naman na naaayon sa iyo, na siya naman polisiya ng gobyerno. Diba? So it's a mindset that we have to change and it starts at least sa amin na dapat i-improve din paigtingin yung aming organization ng aming monitoring capacity dahil study upon study naman will show na kapag mas epektibo ang inyong election management body, mas nagtitiwala din ng taong bayan sa proseso at sa ganun hindi na lang sila basta-basta magbebenta ng boto or matatakot sila na mahuhuli kung sakasakali. Sana nga dumating yung punto talaga mag-mature na yung ating mga botante. May napaparusahan po ba dahil sa vote buying o vote selling? Pagdating ho sa election offense, dalawang ho yan kasi may criminal penalty at meron din ho yung tinatawag na administrative, which is actually worse if from a candidate's viewpoint. Dahil pag ikaw ay sinampahan ng offense, ipoprosecute ka pa, magda-drag on yan. Alam mo naman yung history ng ating criminal justice system dito, medyo matagal, no? Justice is slow, sabi nga po nila. Pero pagdating sa disqualification, hindi ka pa man napoproklama, maaring hindi ka na makakaupo. Or kung nakaupo ka man, pwede ka pang matanggal by disqualification. I think that is more of a leverage or a deterrent against our candidates. At pinatunayan na ho yan, no? Kung tinatanong nyo kung ito ba ay puro show cause lang, noong 2023, napakarami hong hindi pinaupo na nanalo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho sila nakakaupo dahil ho sa kaso laban sa kanila. And just yesterday, I believe,
the First Division came down with a decision disqualifying a candidate for a congressional office to show our good faith in this regard. Okay.